in the last hearing, that issue came out. Very clear naman yung sagot ng LTFRB. But Mr. Balbuena promised that he will ask his people to register. Di ba? Yes, Mr. Chair. Yes. And you also promised that you will give the list to the LTFRB, yung dapat magparehistro. Dala ko po ngayon, Oh, Mr. Chair. sharp pa rin yung utak ko eh. Nare-remember ko yung sagot mo na yun eh. Opo. Now, sinubukan nyo bang magparehistro? Opo, Mr. Chair. Nakakarehistro na po kami ngayon. Pero prior doon sa pronouncement po kasi dati. Hindi. Yung bago nung hearing, hindi kayo nakapagpaparehistro. Hindi po. But after the hearing, nakapagparehistro na kayo. Opo, dahil Oh, maliwanag po yun. Ngayon, yung listahan na dala mo, siguro pwede mo nang ibigay sa LTFRB mamaya para aksyonan nila. Tsaka, if I may, Mr. Chair, Yes. kapag may nahuli po ulit din sa amin, bukod po doon sa pagpaparehistro, kapag nahuli po na maingay ang tambutso, may defective na ilaw, kasama pa rin po doon sa requirements na kailangan po naming isubmit. Galing po ito sa LTO-NC Central. Kasama pa rin po yung application for consolidation. Hinihingi pa rin po nila. Galing po ito sa... Teka. Hindi ba requirement sa inyo na kompleto dapat lahat yan? Bago ka issuean ng certificate of public public convenience? Dapat kompleto yan eh. Yung tail light mo, lahat. Opo, Mr. Chair. Halimbawa po na-impound nga po sila. Dinahuli po, Mr. Chair. Ngayon, isisettle na nila yung kanilang sasakyan para mailabas nila or makuha nila yung kanilang driver's license. Isa pa nga rin po doon sa kanilang requirements na hinihingi, kailangan po consolidated o dapat may application po ng consolidation pa rin. At ito po, fresh, ngayong week lang po na ito lumabas, Mr. Chair. So, ando doon pa rin po yung burden na kailangan consolidated pa rin kami. Pwede ba? LTO and LTFRB, will you please put your acts together? Napagkasunduan na natin dito because of the order of the President na extend up to April 30 lahat ng requirement ng pagre-registro. Hindi nyo dapat gawin. Maliban lang doon sa mga required by law. Kagaya ng kompleto dapat ang tail light mo. Di ba? Yung emission, required by law yan. Opo, Mr. Chair. But yung requirement ng consolidation, alisin nyo muna. Opo, Mr. Chair. Mr. Maliwanag nyo na. Usapan natin yun. Yes, Mr. Chair, and we stand by it up to this day. Kaya po, nagulat ako na ang sinabi na naman niya ngayon is para naman po dun sa dito sa mga susunod, hindi pa po niya na-establish yung nauna niyang sinasabing general claim na hindi po nakarehistro dahil hindi nag-consolidate eh. Hindi, sinabi na niya na nakarehistro na sila. Mr. Chair, for the transparency, can we kindly, if you allow me, Mr. Chair, pakuha lang natin yung dokumento kasi hindi natin nakikita kung sino nakasign doon eh. Para makita natin kung sino nakasign doon, para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo, sila o sila. Sino nakasign dyan, Manibela? Mr. Chair, if what the good gentleman from Manibela was saying, naka-post daw yun sa LTO office. If I may, Mr. Chair, can you kindly confirm to us kung nakapaskal sa inyo yun? Still? Mr. Chair, this was given to me this morning. Pina-check ko na po to. Kung nakapastel man before, wala na nakapastel ngayon. At pinaimbestigahan ko pa bakit may ganito pa because after our last hearing, we issued a formal memo po reminding everyone na yung consolidation hindi ho requirement po yan. No? So,
we address this issue immediately na binigay po sa amin ni Mr. Balbuena this morning. But I'll again reconfirm that, make sure that the implementation of our memo, it's really strictly applied to the ground, Your Honor. Oh, sige. At this point in time, basta we're agreed na up to April 30, pwedeng magrehistro at pati yung CPC nila. Hindi nyo i-require yung consolidation. That's right, sir. That's right, sir. Naintindihan ba nitong lugar na ito? Ninyo? Na hindi na i-require yung consolidation para marehistro yung inyong mga sasakyan up to April 30. Opo, Mr. Chair. Kaya lang, dahil nga po naka-impound yung mga sasakyan, hindi po namin siya mairehistro ngayon. Na-impound sila dahil Dahil po doon sa hindi sila consolidated. Di, baka naman, Mr. Chairman, kasi you were saying that yung mga emission, baka doon sila binanatan. Doon sa mga not compliance with the standard. Mr. Chair. Mr. Chair, the LTO and LTFRB, prior to the decision for LTFRB not to conduct enforcement operations, implements JAO 2014-01, yung Joint Administrative Order 2014-01. It is a schedule of violations and the penalties and the fines for each violation. Cumulative po over the years, lahat ng land transportation laws and related issuances. Nowhere in this JAO 2014-01 is there a violation for failure to consolidate. This is why, Mr. Chair, with all due respect, we have been asking since the last hearing for Mr. Balbuena to produce the list of vehicles that were impounded because of failure to consolidate, because we believe that that is not true. And if it was true, if we prove that that is true, then we will proceed against our employees, including LTO employees, with the severe penalties of the law, so that this will not frustrate the ends of the PUVMP, Mr. Chair. So, ang tanong lang natin, Mr. Chair, kay Mr. Balbuena, ilan itong mga naka-impound na sinasabi nila? Kasi baka may mga traffic violations yan or whatever na violations. So, kailangan natin makuha talaga yung lahat ng list ng mga na-impound na dahil lang dun sa not consolidated. Mr. So, Balbuena, tayo. If I may, Mr. Chair. Teka, Opo. may request si Honorable Castro for you to submit the list na sinasabi mo na yung listahan na yan, yung na-impound yung vehicle dahil hindi nag-consolidate. Pero kung na-impound yan for other reasons provided for by law, kailangan naman talaga ma-impound eh. Tama po kayo, Mr. Chair, if I may, again. So, may bibigay mo ba yung listahan na yun? Dala na po natin, Mr. Chair. Ha? Dala na po natin, Mr. Oh, Chair. sige. Yung mga karagdagan pa po, susunod dahil 40 vehicles na po itong na-impound. At hindi mailabas nga dahil nga kailangan din lang consolidation, application for consolidation. So kahit gusto namin magtubos, kung meron mang na-violate, Mr. Chair, at babayaran na namin yung fine, hindi nga po namin mailabas at hindi rin namin mairehistro dahil nga yung requirements, isa sa mga requirements, kailangan consolidated nga po kami. Mr. Chair, if I can get the name of the person who is doing that. I can subscribe to his point of view. Alam mo kung bakit, Asek? Kasi meron kayo nakapaskil talaga na required yung consolidation eh. Kayo naman, no? Kaya, para maayos ito, edi kunin nyo yung listahan at tignan ninyo kung mababayaran nila yung penalty nila dahil sa pagka-impound, i-release ninyo. Yes, Mr. Chair. Yeah. Kukunin namin ngayon din. Hindi ko alam kung bakit pinapahirapan ninyo eh. Would you agree to that, Mr. Balbuena? Correct, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Francis William, good job po Congressman Akop, sana mapanagot ang mga yan. Mga sakim at walang kabusugan, nakakahiya kayo. Pahayag naman ni June de la Cruz, sayang ka Attorney Lainez, sana sa mga maliliit at mahihirap na walang kalaban-laban mo gamitin ang katalinuhan mo, hindi sa mga mayayaman at mga gaaman sa pera. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Felix Guarino, ang mahirap pati mga smoke testing facility, ginapang ng LTFRB at LTO. Pag di ka consolidate, di ka papasa sa smoke test pero pag consolidate ka,
kahit mausok pasado yan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.